Ngayon, sa pag-abyenda ng saligang batas, ilang progresistang maka-administrasyon ang nagtutulak paninikil sa pamagitan ng Constituent Assembly. Ang paniwala nila, posible ito kahit patutol ang sinabi na katutok si Sandra Aguinaldo. Ilang ulit ng sinubukang amyenda ng 1987 Konstitusyon noong Administrasyong Ramos, nag-signature campaign ng grupong pirma bilang bahagi ng People's Initiative, isang paraan ng pag-amyenda ng saligang batas. Noong Administrasyong Estrada, isinulong muli ang tsa-tsa pero hindi nakaarangkada. Sa Administrasyong Arroyo, pumilos ang grupong sigaw ng bayan at ulap para mangalap ng pirma para sa charter change, pero hindi ito kinatigan ng Korte Suprema. Ngayon, sa Kamara naman isinupulong ng ilang kaalyado ng administrasyon ang Constituent Assembly o pag-upo ng Kongreso bilang isang grupo na mag-aamyenda sa Konstitusyon. Ito ay kahit maraming Pilipino ang tutol dito. Sa pinakahuling survey ng Pulse Asia, 4 sa 10 Pilipino, tutol na amyendahan ng saligang batas sa ngayon, 3 sa bawat 10 lang ang pabor. Kaya naman may nagtataka, bakit tila walang epekto ito sa mga nagsusulong ng tsa-tsa? Ang intention is really not for the good of the people, but for the good ng nagsusulong lang yan. Ganito rin ang paniwala ni Dr. Jose Acueva, miyembro ng 1971 Constitutional Convention. Pag masimula na yung proseso ng pagbabago, pag-amenda, pwede na yung singit na maraming beses na maraming ibang mga ideya na pwede rin i-dagdag. Sa nakaraang survey ng SWS, halos 7 sa 10 Pinoy total na amyenda ng saligang batas para ma-extend ang termino ni Pangulong Arroyo. Ilang ulit na rin sinabi ng mga nasa likod ng panukalang CONAS na hindi pagpapalawig ng termino ng Pangulo ang patay nila. Pero may mga nagdududa pa rin sa Resolution 1109 ni Congressman Luis Villafuerte na nagdalayong ikonvene ng Senado at Kamara sa isang Constituent Assembly para amyendahan ang Konstitusyon. Sa saligang batas, kailangan bumoto pabor dito ang 3/4 ng Kongreso. Ang paniwala ni Villafuerte, pwedeng matuloy ang tsa-tsa kahit tutol ang Senado. Gusto ko po magkaroon ng interpretasyon ng Korte Suprema. Ang botohan ba dyan ay 3/4 vote of the Senate and of the House voting separately, iwalay. O yun po ba ay itotal natin yung mga senador at mga congressman, kumuha tayo ng 3/4 but not voting separately. Pag tinawag mong Constituent Assembly, dapat talaga magkasama yung House of Representatives saka yung Senate. Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras.